ma-upload, yun, nag-reach out na sila, and then biglang merong parts na kasi na biglang sumulpot yung spare part. Days na fulfill naman nila yung ano nila, timeline nila. Meron yung sa aircon na clip na minumove. So, tinanong namin kung mapapalitan ba yun. Wala silang... Para pa kung hinintay tayong spare part, yung ano, antena sa likod. Hello guys! So, welcome back to our YouTube channel. And today, mag-update kami sa naging repair nung M-Zoom. Kasi may mga nagtatanong kung kamusta yung, ano, yung outcome ng repair. Yep, result. So, ayun. So, nung yung vlog namin, kung napanood ninyo, 4 months na yata na walang update regarding dun sa parts. Yep. Tapos nung tapos namin yung vlog na yun, na i-upload namin sa YouTube. Nag-reach out agad yung GAC, Pasig. Napanood daw ng ano, May GAC nakanood. Philippines. Ayun. So, napanood ng GAC Philippines So, na-escalate sa kanila. So, na-escalate yung issue dun sa parts. Kasi wala namang problem kung matagal. Yun lang is... Actually, may problem pag matagal. Oo, yun. Bukod dun sa part na, ano na, parang... Siyempre, yung, ano mo yun, yung... Pagbibigay ba ng update? Yeah, so, yung sa update. So, yun nga, 4 months. Tapos, after nung ma-upload, yun, nag-reach out na sila. And then, biglang merong parts na kasi na... Biglang sumulpot yung spare part. Nakakatawa kasi biglang sumulpot yung spare parts, biglang sumulpot yung pintuan na ipapalit dun sa likod. Sa trunk. Oo, so ayun lang kasi parang umabot pa ng 4 months tapos biglang may dumating agad. So kung iisipin mo kung isi-ship pa yun from China. Hindi rin ganun kadali, 'di ba? So it will take some time bago makarating sa Philippines, pero yung ngayon na upload, meron na palang ilang days lang. Oo, ilang days lang, may parts na pala, nag-message na sa kanya. So ayun, smooth naman yung ano, yung transaction, yung paggawa. Yung email, yung sa process ng insurance, kasi yung nakabangga sa amin, siya yung nag-process ng insurance niya. So yung communication naman is naka-loop in na siya doon sa email. Sa follow-ups. Yeah. Oo, lahat ng follow-ups, yun. So, okay na. And then, ang maganda lang is, ang sabi nila, ang repair daw is 10 days. Yep. So, nung dinala namin doon, talagang 10 days na fulfill naman nila yung, ano nila, timeline nila. So, sabi naman nila is, best effort, 7 days daw. Pero, syempre, 10 days talaga yung, ano. Oo, best effort is 7 days. Yun nga. Tapos ang ano is, ayun yung may mga parang may mga tama na like may mga yung sa likod kasi namin may mga tama siya na maliliit ganyan. So sinama na rin sa pag-ayos. So lahat maayos. Yung ibang gilid na may tama. Oo, yun. Inayos naman ni Sir Nire-touch nila. Ano pangalan nun? Eric. Sir Eric. Sinabi naman niya na ipapakisuyo na lang daw niya. So, yun. Ayun. Yung mga parang extra points. Ano na lang, oo. And then, ayun, okay naman siya. Maayos na siya ulit. And mabilis lang, 10 days. So, naghintay lang kami ng 10 days. Ano pa ba? So, yun lang naman. Okay meron pa naman. tayong spare part na hinihintay. Tapos, yung guys pala, may na-mention kami dun sa vlog namin kung nanonood kayo ng vlog regarding sa M-Zoom. Meron yung sa aircon na clip na minumove. So, tinanong namin kung mapapalitan ba yun. Wala silang pampalit ng ganun. So, hindi na siya naayos. Wala na siyang clip na magagalaw mo yung sa anong tawag doon? Aircon vent niya. Pero meron pang hinihintay tayong spare part. Yung ano, antena sa likod. Bakit? Ano nangyari? Yun yung, syempre, pag binaklas mo na yung buong trunk, doon makikita yung mga iba pang na-damage na internal. Okay. So yun, yung antenna na yun, mahalaga yun for, parang doon niya halos nalidetect din yung... Yung sa remote. Oo, yung automatic na sa tailgate.
So yun daw yung parts sa loob kasi nung binaklas, noong una kasi parang sa loob lang chinek, so akala loob lang yung may sira. Hindi, yung labas lang yung yung labas lang pala. Tapos nung binaklas na totally, yun, nakita na sira din pala yung may damage antena. So yun na lang yung hinihintay. Yep. So from that 10 days, kailan ba to inayos? Last month lang yun. Last month. June lang, no? So from that, wala pang antena na dumarating. So bibilang na naman. So bilang ka uli ng 3 months to 4 months. Galing pa ng China. Bilang ka uli ng ilang buwan ulit for siguro, the antena. Siguro i-post ulit namin yung sa channel itong na yun, counting yung paghihintay ulit dun sa Although, sa antena. Although pinauwi na naman, nagagamit naman daw na. Oo, kasi wala naman kami, kasi GB variant to. So yung variant siya. Yung sa trunk hindi naman siya automatic. So yung mga top of the line lang yung automatic. Tsaka mahalaga rin naman siya actually para sa sensor nga ng remote sinasabi. Sensor ng remote. So yan, mahalaga rin daw pala siya, guys. And what else? That's it. Yeah. Tapos bumili na rin pala kami ng engine cover. Yun, nung time na yun. Yan, mahalaga yun kasi especially now na rainy sa season ilalim. Pang cover yun ng engine nyo, guys, para hindi madumihan, or if ever na mabaha kayo, at least may cover yung ilalim. May protection yung ilalim. So pakabit yun. Very important. Magkano yun? Nasa 2,000? Yeah, 2,000 lang. Oo, nasa 2,000 pesos siya. Yep. And what else? Ayun, yung sa aircon lang, hindi na siya maaayos. So, handle ng aircon vent. Nagtingin ako sa online. Oo, yung sa vent, wala silang pamalit. Kumbaga sa disposable. Pag nasira yung sa clip nyo na ginaganon, wala siyang pamalit. Meron sa Lazada pero bumili ako, kaya lang hindi pala siya uubra. So, yung universal nila. Talaga? Hindi gumana. Ayun lang. Hindi gumana. Meron din isang viewer na nasira din yung yung sa aircon vent niya. Ayun, na-mention din niya sa... So aside from that, okay naman itong M-Zoom. And ayun lang yung sa usual na alam naman ng ibang mga M-Zoom na medyo maano lang din talaga siya sa gas. Yep. Yun, so yun. Oo, ulitin lang namin para kung hindi napanood yung last vlog namin. So yun, sa gasoline. Pero dun sa mga expressways, walang problema kasi nakapag-record ako dito na nasa 4.5 liters per 100 kilometers. So walang problema sa highway. Ito lang talaga sa city driving na pag ma-traffic talaga. Doon siya kumakain kasi sinasama niya yung idle mo. Yep. And nag-i-start talaga siya kasi sa default na 10 liters per 100 kilometers. So baka meron sa inyong, pwede kayo mag-comment down below kung explanation kung bakit nag-i-start sa 10 liters per 100 kilometers. Syempre pagka kukumpitin mo, malakas kasi hindi ka pa nag-i-start, nasa 10 liters per 100 kilometers na siya. Yep. Diba no? Parang yun agad yung default nung gasoline mo, so parang hindi rin ganun ka-accurate kung tama ba na ganito yung consumption ng fuel. Yep. That's the sad part. Yes. So pero ayun, overall marirecommend naman namin ang M-Zoom. Very satisfied naman when it comes to driving talaga. Subok naman din talaga to sa bilis niya. Pag nag-kick in talaga ang transmission nito na nagpalit siya. Sobrang bilis talaga to, guys. Mabilis siya. May konting usual naman yun eh. Hindi naman ganun ka-delay pero seconds lang talaga. Very ideal for long drive. Long drive. Oo, maganda talaga siya pang travel. Long drive. Magaan, matipid. Pwede naman mag-off-road, diba? Off-road. Pwede daw tayo mag-off-road, guys. Tapos, ayun lang. Yun lang naman. Yung, kung meron pa kayong gustong malaman regarding sa M-Zoom, ayun. Pero, yun naman, marirecommend pa rin naman namin tong M-Zoom.
kahit na yung may mga repair na ganyan. Kasi Okay naman, baka mag-improve. It really boils down to after sales support. Oo. And mag-improve. For sure mag-improve pa naman yan kasi bago pa nga. So baka sa susunod dumami na yung parts na, yung mga available after after sales na Yun ang Ayan, bumilis yung mga pagpaparating ng parts. Ayan. Yun ang medyo critical. Kasi kung ikaw nasa kalagayan ng nasiraan ng parts o nangailangan ng parts para sa sasakyan ng Emzoom or ng any GAC na sasakyan, yun ang malungkot. Kasi talagang yan emotional damage, break or yun, deal breaker yun kung sa portion na kung bibili ka ba o hindi. Yung mga after sales. Yep. Mga service. So tandaan nyo lang yung mga kasi before, di ba, nangyari sa amin sa Alabang, medyo pangit yung experience when it comes to after sales or your customer service nila. So ngayon, this time itong Pasig, yung so try namin sa ibang dealership. Regarding like sa wheels. Try namin naman yung service naman kasi magpapa-PMS. Yung pala regarding the PMS, meron din nag-comment na mataas nga, which is true. Mataas yung presyo ng cost ng PMS niya. Kasi sa Honda, yung BRV namin dati, ang first loan is 5,000 lang binayaran natin, di ba? Hindi yung first, yung second na. Yung second, kasi dito first sa Emzoom libre. And then the second, pero doon sa BRV, yung first 5,000 lang, and then yung sumunod, so parang ganun pa din, 10,000 or what. Ito is nasa around magkano? 14 yung quotation niya eh. Yung quotation ng GEC Pasig is nasa 14,000. Ayun, medyo pricey talaga. Pricey nga talaga regarding the PMS. Kung tamang kung tamang dito mo lang ginagamit. Mga change oil, tune up, tapos papalitan yung the basic oil filter, mga ganun. So, yun lang. Medyo parang yung oil yata mahal. Di ba yung oil? Akala ko na sa SM Ora pa rin. So, yeah, yun lang. Yun yung update namin since medyo natagalan talaga yung paggawa nitong video regarding sa repair parts, availability nung So, yun, okay naman na tong Emzoom namin. Yun. Tapos may isa pa pala na yung sa Apple CarPlay. Ayun, nagdi-disconnect talaga siya pag sobrang tagal mo na siyang sobrang tagal ka nang gumagamit. Na-experience namin yan kapag nagda-drive kami sa expressway na sobrang haba ng travel. Doon siya nagdi-disconnect yung Apple CarPlay. Yun. Alam ko may mga alam ko may mga Emzoom owner din na nakaka-experience ng ganun. Ay, shoutout nga pala dun sa yung nangyaring recent yan. Pinapalitan natin karoon ng meet up yung grupo ng mga Emzoom owners. Di kami nakasama. Balak sana namin sumama pero that time kasi merong schedule. Sayang di kami nakasama dun sa meet up. Pero nandun kami kasi nakita ko yung video namin shinare doon. So anonymous member yung nag-share. So nandun kami, member kami nung GA, yung Emzoom Club Philippines yata yun. So hi. So member kami doon. And ayun, hopefully sa susunod na meet up makasama din naman kami. Nakikita ko yung mga pictures nila. Ayan, yung meet up nila. Ayun. That's it. Yeah, so that's it guys. Kung meron pang kayong gustong malaman about Emzoom,
marami rin naman siguro gumagawa ng videos ng mZoom. So, yun lang guys. See you on our next video. And stay tuned for other updates. yeah, stay tuned for other updates. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye.